Hello, good morning. Panibagong araw, panibagong gala, serye na naman tayo for today's video. Bale, eto nga yung araw na pupunta nga kami sa kamag-anakan nitong si Daddy at kasama nga namin itong si Manong Bongbong at saka ang kanyang asawa. At eto nga palang pupuntahan namin ay kapatid ng nanay ni Daddy at nitong si Manong Bongbong. Madalas namang nakikita ni Daddy etong kanyang tiyahin, pero eto nga si Manong Bongbong ay matagal na nga daw niya itong hindi nakikita. Ilang araw na lang sila dito sa Maynila at uuwi na sila ng Bicol, kaya naman naisipan nga namin silang isama dito. At sa tagal lang nga nang makapunta si Daddy dito ay medyo nalimutan niya na nga ang lugar na ito, kaya naman tumawag pa nga siya doon sa kanyang pinsan para nga hindi na nga kami maligaw. At sa haba na nga ng aming biyahe papasok, ang akala nga nitong si Daddy ay nakalampas na nga kami. At hindi pa nga rin sigurado dyan si Daddy kung dito nga yung itinuturo ng kanyang pinsan, kaya naman siya nga lang muna yung unang bumaba. At pagkabalik niya nga ay eto nga at kasama niya na nga etong si Tio Dolfo at eto nga yung asawa ng kanyang tiyahin. At sa ilang taon ko nga siyang hindi nakita ay wala naman nagbago dito kay Tio Dolfo at ganun pa rin siya kakisig. Matapos namang makapag-parking si Daddy ay eto nga at isa-isa na nga kaming bumaba at kanya-kanya na nga kaming nagmano dito kay Tio Dolfo at Tia Delia. At sa tuwing makikita ko nga etong anak ni Tia Delia ay naalaala ko nga yung kapatid ni Dading panganay. At magkamukha nga sila. At dito nga ay nakakita kami ng makahiya at eto nga si Ate Mayan ay parang bata na isa-isa nga pinipindot yung mga dahon. Dahil wala nga nito sa Maynila, kaya naman lumabas na nga yung kanyang pagkamangyan. At sa 3 oras namin dito sa kanila ay hindi na nga rin kami nagtagal at nagpaalam na nga kami sa kanila dahil dadaan pa nga rin kami sa pamangkin ni Daddy at dito nga rin yun sa Pampanga. At pinabaunan pa nga nila kami nitong bibingka at saka nitong Indian mango. Bukod nga dito sa bibingka at Indian mango ay binigyan nga rin kami ng 4 na napakalalaking sariwang isda. At talaga namang tumatalon pa nga at parang ayaw pa nga nitong sumama sa amin. At yung dumayo ka lang ng kwentuhan pero pag uwi mo nga ay meron ka na nga pang ulam na sariwang isda, kaya naman maraming salamat po kay Kuya Ronald. At dito nga ay tuluyan na nga kaming nagpaalam at hindi pa nga dyan natatapos ang pagpapaalaman at iniimbitahan pa nga nila kami sa darating na fiestahan sa kanilang baryo. At sa mga oras na ito ay binabaybay na nga namin yung papunta doon sa pamangkin ni Daddy. At dahil dito nga sa warehouse yung alam ni Daddy, kaya naman dito nga namin pinuntahan yung kanyang pamangkin. At habang pababa nga ako ng sasakyan ay nakita ko nga na meron na nga pasan-pasan na isang sako ng dog food at bigay nga lang yan kay Daddy. Kaya ang sabi ko ay napakasarap palang mamasyal dito sa Pampanga at meron ka na ngang libreng ulam ay meron ka pang libreng pagkain para sa mga aso. Pagkatapos namang maikarga yung ibinigay sa aming dog food ay inaya naman kami papunta doon sa kanilang bahay. Tapos pagdating namin dito sa kanila ay meron nga ditong inihandang ensaymada at saka itong napakasarap na Spanish. Dumaan lang at nung nabusog na nga ay agad na nga rin kaming umalis dahil sa mga oras na yan ay medyo hapon na nga at magtitinda pa nga etong si Daddy. At habang nasa biyahe naman kami ay dinadatngan nga ng pagkaantok etong si Daddy at wala nga itong masyadong tulog. At halatang halata ko na nga kay Daddy na inaantok siya dahil kapag inaantok nga ito ay meron nga akong palatandaan sa kanya. Kapag mayat maya nga yung kanyang pagdighay ay alam ko na nga na inaantok na nga yan. Kaya naisipan na lang muna namin na dito kami huminto para nga magkape. At kami na lang yung bumaba ng sasakyan at yung asawa nga nitong si Kuya Bongbong ay hindi na nga bumaba dahil natutulog nga yung kanyang apo. At noong mga lahati na nga yung aming kinakape at nakarelax na rin itong si Daddy ay nagaya na nga rin akong umuwi dahil medyo dumidilim na nga yung paligid at kailangan na nga naming makauwi dahil nga wala nga kaming bantay na panggabi. At kung kailan pa nga na mas malapit na kami sa amin at saka naman kami inabot ng ulan. Isa rin sa mga paborito ni Daddy etong isdang dalag, kaya naman pagdating nga namin dito ay agad na nga niyang ipinalinis at ipinalinis
naluluto nga sa akin. At ngayon lang ako maglilinis ng ganitong isda at napakadulas pala nito. At ilang beses ko na nga siyang nilinis sa asin ay hindi pa rin nawawala yung dulas, kaya naman ang ginawa ko na lang ay nilagyan ko na nga ng suka. At ang gusto niya nga ang luto dito ay ginataan, pero bago ko nga ito gataan ay isasaing ko nga muna siya sa suka. At ang masaklap lang sa pagluluto ko nga nito, nung maisa lang ko nga at naiga na nga yung inilagay kong suka, ay hindi ko na nga na-video ang paglalagay ko ng gata. Dahil sa maghapon nga naming gala ay napagod na nga ako at nawala na nga sa isip ko na ibinibidyo ko pala yung aking iniluluto. Kaya dito ko na tinatapos ang aking mini vlog. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!